Okay class, another example natin. So meron tayong beam ngayon na merong base sa 280 mm, effective depth na 530 mm. Meron tayong binigay na yung diameter daw ng tension bars natin, 6 na 25 mm. Yung diameter naman na compression bars natin, 3 na 20 mm. Yung F'(C) or compressive strength ng concrete, 28 megapascal. Yung base, 280, FY415, effective depth, 530. So, pinapahanap lang ulit dito para dulo agad yung ultimate moment capacity. Since ang binigay sa atin ay bars, ang pinapahanap ay capacity, so ito ay type ng analysis problem. So, binigyan tayo ng tension bars tsaka ng compression bars, pero sabi nga sa'yo, hindi porke binigyan ka ng ganong problem ay sasolve mo na agad ito ng doubly. So, i-check mo muna ito kung singly yung approach or doubly ang gagawin natin. So, i-convert lang natin siguro to, kunin natin yung mga AS nila. So, pi over 4. Pi over 4 times 25 squared times 6. Ang AS ito ay 2945.24 square millimeter. Yung isa naman, pi over 4 times 20 squared times 3. So, ito ay 942.48 square millimeter. So, since meron na tayong AS niyan, so computein lang natin yung AS max. Check for AS max para malaman natin. Check for AS max para malaman natin kung singly ito or doubly. So, sa AS max, since analysis ito, C max ay equal sa 3 over 7 D. So, 3 over 7 times effective depth 530. So, 227.143 millimeters. So, yung F'(C) natin ay 28. Therefore, yung beta factor natin, automatic, 0.85. So, A max, yung A max naman natin ay 0.85. 0.85 times 227.143. Ang A max natin ay 193. 193.07 millimeters. So, masolve natin si AS max. Summation force horizontal is equal to 0. 0.85 times 28 times A max natin, 193.07 times 280 equals A max ang pinalit, AS max ang lilitaw class, multiplied by Fy. So, chinek natin ito sa 3 over 7. So, sure dito, yield yung bakal. So, 415 ang ipapalit natin. AS max ay equal sa 0.85 times 28 times 193.07 times 280 over 415, 3,100 square millimeter. So, makasolve natin yan. 3,100 square millimeter. So, yung AS max natin ay greater than AS. So, ibig sabihin, hindi ito doubly. Ito ay singly lang. Therefore, singly. So, ito take lang natin ito as singly. So, gawin natin. Summation force horizontal. Tandaan na ito ay pinang-check lang natin kung singly or doubly. Pero hindi yan yung final answer. So, alam natin ngayon na singly yung approach. So, gagamitin natin yung solution na pang singly. Summation force horizontal is equal to 0. 0.85. F'(C) natin is 28. Multiplied by yung A natin na hinahanap. So, yung base natin ay 280. Hindi mo gagamitin itong 193 na to kasi yung A naman nito, yun yung hinahanap na kasi hindi naman maximum. Pinang-check lang natin itong A max natin na to, pinang-check lang kung para malaman natin singly or doubly. So, yung AS pala natin ay given na. So, yung AS natin ay 2945.24. Singly yung approach, hindi mo gagamitin yung compression bar. So, 415. So, yung A natin ay equal sa 2945.24 times 415 divided by 0.85 times 28 times 280, 183.41 millimeters. Tapos, yung beta factor natin, so same pa rin, divided by 0.85, lilitaw si C natin, 215.78 millimeters. Ngayon,
Since meron na tayong assumed na mag-yield yung bakal, tandaan na ito ay assumption na lang kasi hindi naman na kanina, kaya 415 yung ginamit natin kasi ang ginamit natin ay yung maximum values. So, kung maximum values at under transition control dito, automatic, yield yung bakal. Kaya lang ngayon, ito ay assumed pa lang na still will yield. So, since assumption ito, ipoprove pa natin. So, check Fs. Fs ay equal sa 600 D minus C over C. So, 600 natin. 600 times effective depth natin, 530, minus yung C na nakuha, 215.78 over 215.78, 873.72. So, ito ay greater than Fy, ibig sabihin, yield yung bakal. Still will yield. Greater than 800 but less than 1,000 megapascal. So, transition region. So, para makompute natin, kung transition region pala ito, kailangan nating silipin yung reduction factor. Reduction factor ay equal sa 0.65 plus 0.25. Fs ito ay 873.72 minus C natin na 215.78 over 215.78 equal ito sa plus 0.25 times 873.72 minus 215.78 over 215.78. Ang reduction ay sorry. Ba't ba C pala na ipalit natin? Minus yung Fy natin, 415 over 1,000 minus 415. Ayan na. 0.65 plus 0.25 times 873.72 minus 415 over 1,000 minus 415. So, 0.84603. So, 8460. So, may reduction factor na tayo. Makakompute natin si MU. Since dito, proven natin na nag-yield yung bakal. So, ibig sabihin, so far, tama lang yung solution natin. Tama dito kasi ang in-assume natin dyan, yield yung bakal. Eh, napatunayan natin sa check Fs, nag-yield talaga yung bakal. So, yung Fs na, yung MU natin, MU ay equal sa reduction factor Mn equal sa 0.8460 multiplied by yung AS natin na 2945.24 multiplied by yung Fy natin na 415 multiplied by yung D natin, effective depth na 530 minus yung A natin 183.41 over 2. So yung MU natin ay equal sa 0.8460 times 2945.24 times 415 times 530 minus 183.41 over 2. So 453.216 kilonewtons meter.